Ito ay isang maaraw na araw sa kagubatan at ang tatlong maliliit na baboy ay pumapasok sa paaralan tulad ng araw-araw. Ang paaralan ng mga baboy ay isang espesyal na lugar kung saan natuto silang magtayo ng mga bahay at protektahan ang kanilang sarili mula sa malaking masamang lobo. Gayunpaman, sa araw na iyon ay may nangyaring hindi inaasahan. Ang karaniwang guro ay nawala at ang kapalit ay isang bagong guro. Matangkad siya at payat, may malalaking salamin na nakatakip sa halos buong mukha niya. Naisip ng mga baboy na medyo kakaiba, ngunit nagpatuloy sila. Nagpakilala ang guro bilang T. Lupus, ngunit magaspang ang kanyang boses at malamya ang kanyang mga galaw. Naghinala ang ilang biik, lalo na ang mga matatanda. Sino itong bagong guro? Ngayon ay matututunan natin kung paano bumuo ng matibay at ligtas na mga bahay, sabi ni Lupus, inayos ang salamin at kinakabahan na umuubo. Ang mga piggies ay nagbigay pansin, ngunit may isang bagay na hindi tama. Gusto kong malaman kung paano nila itinayo ang kanilang mga bahay sa kasalukuyan, patuloy ng guro na may ngiti na tila hindi sinsero. Nagsimulang magsalita ang maliliit na baboy na nagbabahagi ng kanilang mga pamamaraan. Ang unang maliit na baboy, palaging pinakamabilis, ay nagsabi na itinayo niya ang kanyang bahay na dayami upang mabilis na matapos at maglaro. Ang pangalawa, mas maingat, gumamit ng kahoy dahil mas lumalaban ito. Ang pangatlo, seryoso at masipag, na binuo gamit ang mga brick. Lupus nakinig na may malaking interes habang siya ay gumagawa ng mga tala sa isip. Alam niyang sa impormasyong ito ay madali niyang masisira ang kanilang mga tahanan. Ang kanyang plano ay tila gumagana ng perpekto. Magaling! Sabi ng lobo na nagkukunwari. Ngunit mayroong isang mas mabilis na paraan upang magtayo ng mga matibay na bahay. Gusto mo bang matuto? Nagpalitan ng tingin ang mga baboy, parang may hindi tama. At paano namin malalaman na ligtas ang iyong pamamaraan? Tanong ng pinakamatandang baboy, laging maunawain. Pinagmasdan niyang mabuti ang bawat galaw ng kakaibang amo. Ang lobo, na inis, ay sumagot, ako ay isang napakaraming guro. Siyempre ligtas. Magtiwala ka lang sa akin, sinubukan niyang manatiling kalmado, ngunit hindi ganoon kadaling nalinlang ang mga bi. Bumangon ang nakatatandang baboy, naglakad patungo sa guro at tiningnan siyang mabuti. Nakita niya ang malalaking mabalahibong kamay na lumalabas sa suot niyang sando at may napansin pa siya. Isang buntot ang lumitaw sa ilalim ng mesa. Ikaw ang malaking masamang lobo na nakabalag kayo. Sigaw na nakatatandang baboy, itinuro ang kanyang daliri sa impostor. Nagsimulang tumakbo at sumisigaw ang iba pang maliliit na baboy. Ang guro ay ang lobo. Hindi ko hahayaang makatakas ka sa pagkakataong ito. Sabi na nakatatandang baboy, kinukuha ang sitwasyon. Ang mga maliliit na baboy, sa halip na tumakas, ay nagsimulang gumawa ng isang plano. Nagdala sila ng mga bale ng dayami, mga tablang kahoy at mga laryo na nagtutulungan. Gumawa sila ng isang higanting bitag sa bakuran ng paaralan, handang turuan ang lobo ng leksyon. Ang lobo, sa paniniwalang siya pa rin ang may kontrol, ay sinubukang sirain ang bitag sa isang malakas na buntong hinina. Ngunit ginawa ng mga maliliit na baboy ang kanilang trabaho ng maayos. Sa sandaling sumabog siya, ang bitag ay nakasara sa kanya. Nakuha namin siya. Nagtatawanan ang mga maliliit na baboy. Ang malaking masamang lobo, na pahiya, ay nangakong hindi na muling magpapanggap na isang guro. Alam kong hindi ako mananalo. Natuto ang mga piggies ng isang mahalagang aral. Sa pagtatrabaho bilang isang pangkat, maaari nilang talunin ang anumang banta. At ang lobo, na may buntot sa pagitan ng kanyang mga paa, ay natalo.